Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na walang baho, na hindi aalingasaw at walang lihim na hindi nabubunyag dahil NBI tila nagsalita na at tila may matindingang ibinunyag sa publiko patungkol kay Tito Sotto. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa umunay kumpirmadong balita source online, Tito Sotto itinurong nagpapasok umano sa mga NBI sa Senado. Lalo ngang uminit ang tensyon sa Senado matapos ihayag ni Senador Amy Marcos ang umanay naging paliwanag ng National Bureau of Investigation o NBI kung bakit may mga ahente silang nagtungo sa Senado kasabay ng paglabas ng balitang may ICC warrant umano laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Amy Marcos, sinabi umano mismo ng mga tauhan ng NBI na may koordinasyon daw sila sa Senado at pinayagan silang makapasok ni dating Senate President Tito Sotto. Ayon pa kay Senator Amy, nagulat umano sila nang malaman na may mga NBI agents nang nakapasok sa loob ng Senado habang hinihintay umano si Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa riya, batay umano sa kaniyang pagkaunawa sa paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag, naghihintay umano ang mga ahente dahil may planong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa bandang alas 2 ng hapon. Ikinuwento rin ni Senator Amy na kalaunan ay pinakiusapan umano nilang umatras muna ang mga tauhan ng NBI habang nililinaw ang sitwasyon sa loob ng Senado. Kasabay nito, muling umugong online ang usaping tungkol sa Senate Resolution number 44 na inaprubahan noong March 16, 2026. Nakasaad sa naturang resolution na dapat mabigyan muna ng sapat na panahon ang isang Pilipino upang magamit ang lahat ng legal remedies bago isumite o isuko sa anumang foreign court. Kaya't giit ni Senator Amy, kailangan pa ring dumaan sa proseso ng batas sa Pilipinas ang anumang ICC-related action. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Hindi dapat natin pinamimigay yung kapwa natin Pilipino sa mga dayuhan. Kung meron silang pagkakamali, lalo na kanilang pagkakamali ay dito naman sa Pilipinas, hindi dapat dito litisin. Hindi natin pinamimigay. Ngayon, mas lalo na kung katulad nitong si Tito Sotto. Hindi mo dapat ipamimigay yung kapwa mo senador. All the more. Pamimigay mo yung kapwa mo Pilipino, pamimigay mo pa yung kapwa senador mo. Kasi ang usapan dito, ulitin ko po, alam ni Tito Sotto na aarestuhin si Bato. Pero alam niyang bawal, alam niyang illegal. Pinapasok nga sa Senado yung mga aaresto kay Bato. Para ano? Mapa-aresto. Tingnan po natin kung anong sagot dito ni Tito Sotto. Ano? So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sila sabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. Okay, so ang sabi dito ni Tito Sotto, matagal na kasing hindi pumapasok si Bato. So hindi niya alam na papasok si Bato. So kung alam niya lang na papasok si Bato, iba dapat yung ginawa niya. Yaan po ang excuse ni Tito Sotto. Ang tanong, naniniwala kayo? O, ilagay nyo dyan sa comment section. Naniniwala ako kay Tito Sotto na hindi niya alam na aarestuhin si Bato. Naniniwala ako kay Tito Sotto na hindi niya alam na papasok si Bato. Pero kung sa tingin ninyo, sinungaling, sabihin nyo dyan, sinungaling ka Tito Sotto. Alam mo, uhulihin si Bato. Sinungaling ka Tito Sotto. Alam mong darating si Bato. Okay, ilagay nyo sa comment section. At huwag pong kakalimutan na i-like po itong video. At sa mga hindi pa po subscriber ng Coach Oli News, subscribe po. Tuloy po. President. For the record, so that we can put this to rest already, makapagtrabaho na tayo, kung saan na pupunta usapan.
Mark Villar were in the room with me, it was the NBI director who said, Oh, sabi, di ba? It was the NBI director who said. Sino NBI director? Matibag. Sabi ni Matibag, ano? pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Pinayagan kami ni Senator Soto at alam naming aarestuhin si Bato. Tanong, kanino kayo naniniwala? Kay Matibag o kay Tito Soto? Kasi ganyan lang kasimple yan. Kung totoo yung sinasabi ni Tito Soto, tila sinasabi niyang sinungaling si Matibag. Kasi sinabi mismo ni Matibag kay kay Cayetano. At recorded po yun. At may tao sa harap nila. So alam ni Tito nga arestuhin. Ang sinasabi ni Tito Soto, hindi aarestuhin. Kung ako tatanungin ninyo, naniniwala ako, may tinama ding sinabi si Matibag. Bakit? Hindi ka ba nagtataka? May NBI dyan, Tito Soto. Ano katanga talaga o naib? Alam mo may NBI dyan. Alam mo, anong gagawin nila? At ba't sila magpapaalam sa'yo? At meron silang dalang warrant. So ano ibig mo sabihin? Nasa isip mo, ay may dala silang warrant, ay may NBI dito. Pero alam ko hindi papasok si Bato eh. So tanga lang ang sila Matibag. Tanga kayo Matibag. Ganon. Anong ginagawa nyo dito? Kasi alam ko hindi papasok si Bato. Hindi. Huwag kang magsinungaling, Tito Soto. Tinatawag mong sinungaling si Matibag. Ako naniniwala ko. Alam niya. Alam niya sa dami ng tao roon. Alam niyang papasok si Matibag. Ay si Bato. Pero pinayagan mo. Anong klase kang senador? Kapwa mo senador, pahuhuli mo. Wala namang issue nga, sabi ko sa inyo eh. Pero hindi mo ba pwedeng daanin sa tama? Kausapin mo. Convince nyo na sumuko. Basta dadaan sa tamang proseso. Tapos, may kabaklaan ka pang ginawa. Ginawa mo na, hindi mo pa aminin. Dapat, pag may gagawin ka, panindigan mo. Magpakalalaki, katayuan mo yun. Diba? Well, anyway, kung tama sinasabi mo, di sinungaling nga si Matibag. Pero I don't think so. Kami ba ay iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung Hindi ganun pinayagan ang man kayo, they're my witnesses. I'm just Senate President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? At 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. So, sinabmit kay Tito Soto yung warrant of arrest. Hindi ka magdududa, papasok si Bato ron. Tapos hindi pinaalam sa iba, sa iyo lang. Hindi pinakalat yung warrant of arrest. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the present undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po, sir, ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. Tingnan mo, sinisisi pa dito ni Tito Soto yung media. Parang pati media, may ganung tanong. Kalati. Alam mo, kung ako sa inyo, mag-uusap muna kayo ni Matibag. Ano ba script na susundin nyo? Alam mo o hindi mo alam? Kasi definitely, magkaiba kayo. According to Senator Cayetano, magkaiba kayo ng sinasabi ni Matibag. Napakasinungaling nyo talaga. Hindi ba? And may punto si Cayetano eh. Just in case, pinayagan ba ni Tito Soto na pumasok ang NBI? Kailangan ba magkaroon ng habulan? Diba? Alam mo ang sagot ni Matibag dyan? Ang lupit. Sabi niya, wala sanang habulan kung hindi siya tumakbo. Wait. Maanip na yan. Yan ang NBI director.
Of course, alam mong illegal yung, yung huhuli. Halimbawa, papatayin ako. Hindi ako tatakbo. Tapos sasabihin sa akin, hindi sana nagkaroon ng takbuhan. Hindi ka sana nadapa kung hindi ka tumakbo. Ay, ganun. Wow. Coming from a director. Coming from a lawyer. Diba? Alam mong illegal yung warrant sa'yo eh. Isipin mo yung warrant, dala ni Trillanes. Alam mo yung warrant, nasa Senate, bawal manghuli dyan. Alam mo yung warrant, galing sa dayuhan, bawal din yun. Nang hindi dadaan sa korte at alam naman natin kung anong gagawin kay Bato. Hindi ka tatakbo. Tapos kasalanan ni Bato dahil tumakbo siya. Anong kagaguhan yun? Bihirang pangapalusot na. So kasalanan pa pala nung tumakbo. So pag may hold upper, at kayo nadapa dahil tumakbo kayo, kasalanan nyo. Hindi ka dapat tumakbo, ayan, nadapa ka tuloy. Halimbawa, di ba? O halimbawa, may hold upper, tumakbo ka, nasagasaan ka. Kasalanan nung nasagasaan. Ang bihirang gobyerno natin. Nako. Next po. Ngayon, sa usapin na tong patungkol sa NBI, marami na pong galit sa NBI dahil po sa pangunguna ni Matibag. Tila po, ang sabi sa atin ay napakayabang, napakamatapobre, at talagang asong-aso. Di umano. Di umano ha. Yan ang nadidinig po natin. Asong-aso ni Bongbong Marcos na kahit mali gagawin. Ito po, tingnan po natin. At nakita ko po itong video na ito. At kayo po ang magsabi kung ano ang masasabi nyo dito kay Matibag. Alam mo itong mga nagrarally mo ito, matatapang ng sasalita. O matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Ano daw? Ha? Itong mga nagrarally po, hindi po ako yun. Ulitin ko po, hindi po ako yung nagrarally dyan. Pero kailangan natin silang ipagtanggol. Itong mga nagrarally, matapang lang sa salita. Ay wow! Matapang siguro to si Matibag. Hindi ko alam kung ito ay siguro expert to sa judo o sa Muay Thai o sa boxing. O baka naman sa shooting. Diba? Kasi sobrang tapang ni Matibag. Pero yung iba, duwag. Parang ganyan na sinasabi niyo, oy, ako malakas. Ako matapang. Siga, no? Siga, tuloy natin. Manang-mana doon sa mga nagbabayad ba? O matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Mag-uusap kami, kaya ako papasok eh. Yung mga babayaan mo na, kasi ano po, pangkain nila yan. Kita mo yung mga, ano masasabi niyo? Ayan, mga yan, hayaan mo na sila kasi pangkain, ang babaw ng tingin. Ang baba ng tingin, no? Ang baba ng tingin sa atin. No? Bagamat hindi ako yung sinasabihan niya kasi wala naman ako dyan sa rally. Pero ang baba ng tingin niya sa mga hindi niya kauri, gaya natin. Na hindi, walang mataas na posisyon. Siguro na hindi abogado. Di ba? Ano yung masasabi niya yan? Kasi pinagmumura po siya dyan. Naghahamon pa nga yan. Sige, sino kayo sa inyo? Sino dyan? Di ba? Napanood nyo yung video. Yung isa nga nagwawala eh. Hindi kami takot. Huwag nyo kaming takutin. Yan ang sinasabi kay Matibag. Kaya nga ako duda ako baka expert sa Muay Thai ito. Kasi ang tapang sa suntukan. Nakita nyo yung video niya, di ba? Sa suntukan. Guys, ngayon, nag-iinit na naman. Di ba? Siyempre, ano sabi ng mga nagsisigawan? Matapang ka lang kasi may baril ka. Di ba? Matapang ka lang kasi may bodyguard ka. Pero kung wala naman yun, ikulong kayo sa isang gubat, daling kayo doon. Mano-mano. Hindi ko alam. Di ba? Pero definitely, medyo pinagmumura siya, pinag-iinsulto siya. But, eto yun eh. Sir, dapat siguro, maintindihan nyo, frustrated na yung taong bayan. Nagugutom na ang Pilipino. Ang dami ng nabaha dahil sa ghost projects. Tapos, pinasok ka dyan sa NBI, tila, ang agresibo nyo sa mga katulad ni Bato, sa mga katulad ni BP Sara, pero hindi ninyo makita yung partisipasyon ni Tambaluslos at saka nung amo mo si Bongbong.
Porket amo mo ba? Now, dapat unawain nyo. Hindi mo masisisi yung taong bayan. Frustrated na sila. Anong gusto mong sabihin nila dyan sa rally? Ay, sige, Matibag. Thank you at tinutulungan mo yung Pilipinas. Thank you, ha? At hinahabol mo si Bato. Diba? Thank you at andyan ng NBI para huliin si Bato at ang naghain ng warrant of arrest ay dala-dala ni Trillanes. Ikaw ay hero. Anong gusto mo matuwa sa'yo? Attorney, ibig sabihin po wala pa po talagang confirmed na Mag-uusap kami sa loob. Pinakita niyo yung Senator Trillanes, may warrant pa, di ba? Mag-uusap kami sa loob. Pinakita ni Trillanes, mag-uusap kami. Pinakita ni Trillanes, may warrant, di ba? Yun ang sabi. on your part po, wala pa po talaga. Meron na nga development sa loob, di ba? May warrant. Tapos, Parang meron na nga development sa loob, di ba? Parang mainit na ulo mo, sir, ah. kaya nagpasa ng resolution ng Senado that they will put Senator Trillanes under their custody, di ba? Alam mo na, narinig yung tao? Ha? Talaga nagsisigawan na, galit eh. Ha? So kung may ganun, mag-uusap ka kami, kaya ako papasok. Mag-uusap Mag-uusap nga kami. Yung nga ang ano eh, yung nga. Mag-uusap nga kami. lang po kami, papasok. Attorney, paano yung mga ahente nyo nakakontempt ngayon? Hindi, nakilabas. Wala naman po na-contempt. Wala naman, okay. Request, wala pa siya kasi Trillanes, kausapin namin. Well, hindi naman po ako Bilang mag-uutos. Pilipino po, puso kami kausapin siya sa Hindi, kayo, hindi naman ako mag-uutos kay Senator Trillanes. Oh, hindi daw niya inutusan si Trillanes. Pero andyan sila mag-aresto, tapos si Trillanes ang nagpakita ng warrant. Palakpakan. For Senator. Matibag. Oh. Hindi daw niya inutusan si Trillanes. Kung ako yan, at hindi ko talaga inutusan si Trillanes, pauuwiin ko yan si... Ba't hawak mo yung warrant? Hindi dapat hawak ng mga ahente ko. Dapat hawak ng NBA agent. Ba't ikaw ang epal dyan? Ba't ikaw nagpapakita ng warrant? Dapat kami manghuhuli eh. Kung hindi mo inutusan, magagalit ako kay Trillanes. Baka sabihin mo naman, nag-abogado. Hindi naman po kailangan ng abogado ka para maintindihan mo yun eh. Pwede ba maghain ang private citizen? Siya maghahain ng ICC warrant? Kailangan mo pa ba maging abogado para malaman yun? Ay, si Senator Baxter, baka pwede. Sino si Senator Tigpak? Sino si Tigpak? Expecting a long day, Director? Expecting a long day? Tignan natin. Makakapasok na ba tayo? Ito tingnan po natin patungkol ito dito. Ha? Kayo na magsabi kung anong masasabi nyo dito kay Matibag. Lagay nyo sa comment section Pero ito, pakita po natin. May I make 3 points of information for all of us. Before that, an appeal sa lahat ng naka-video kagabi, whether dito sa labas ng session hall, whether dyan sa baba, dun sa ginulpi na member ng ating Office of the Sergeant of Arms or dun sa labas, please volunteer and submit your video because we agreed with the NBI that they will conduct a fact-finding. The Senate will also conduct a fact-finding. And the NBI director promised us that if any of his agents exceeded their authority, they will be dealt with by law. Yon, okay. Ngayon, ngayon lang ito tila nangyayari. No? Isipin mo, ang isang security ng Senado ay ginulpi sa loob mismo ng Senado ng NBI. Kung nagagawa ito ng NBI sa mga opisyal na ginagawa lang ang trabaho na para bantayan ang Senado, what more sa mga private citizen? Doon sa mga mabababang tao. Napakatindi na po ng NBI ngayon. Ako po naniniwala. Maraming matitinong NBI dyan. Marami nga ang nagsasabi sa akin na tila ayaw nila ang pamamalakad nitong si Matibag. So marami akong nagugustuhan. Malaki ang tiwala ko sa mga NBI agents.
Pero kailangan na kayong manindigan. Kung mali na po ang nangyayari, kung sa tingin ninyo mali po ang ginagawa ni Matibag, kayo ba'y mananahimik na lang? Ngayon, unless sa tingin ninyo tama ang ginagawa ni Matibag, edi tuloy-tuloy lang kayo. Gawin nyo ng gawin, mambugbog pa kayo. Diba? Hindi ko sinasabing si Matibag ang nagpabugbog. Ang punto rito, nangyari po yan under his leadership. Hindi niya pwedeng sabihin, katulad ni Bongbong Marcos, na wala siyang kasalanan sa ghost projects. Nangyari under his watch. Kaya nga naman, sana po, SP Cayetano. Dapat, tunay, yung tunay, wag yung peke yung tunay na merong managot sa nabugbog dyan. Dapat meron talaga. Kasi kung hindi, mauulit at mauulit yan. Napakadelikado po yan. Tandaan nyo yung impact niyan sa loob ng Senado ng bugbog. Opisyal. Nagbabantay sa mga senador. Binugbog. Kakatakot po yan. Hindi po magandang yan. Whether administrative or criminal charges. I'll just finish, Senator Subirmay. So, his report was that nangharas daw yung usaha, but when I showed him the video, he was also surprised. But of course, there are many videos. So that's my first point, that in reaction to what you said, iba yung magulo Senate, iba yung ginugulo ang Senate. Tama. Iba yung magulo, Senate. Kasi, kita nyo, bago naman dumating doon yung NBI o itong grupo ni Matibag, hindi naman magulo. Magulo ba Senado? Hindi naman Kaya lang parang nagkagulo kahapon dahil may bugbugan. Isipin ninyo, sa loob ng Senado. Sa loob ng Senado. Nabugbog. Tapos, bawal lumabas at pumasok nang hindi nila chinecheck. Naalala ko tuloy yung nangyari sa KOJC. Pinasok na 5,000 pulis na armado yung KOJC. Naghukay doon si Torre. Nagpapasok pa siya ng hindi tunay na pulis na pinag-uniform niya ng pulis. Lahat po ng illegal ginawa. Bawal pumasok, bawal lumabas nang hindi chine-check up. Ganyan-ganyan po. Sarili nyong building, sarili nyong institusyon, hindi kayo makapasok, hindi kayo makalabas dahil sa NBI. Only in the Philippines, only in the regime of Bongbong Marcos. Diba? Kahit sinong tahimik, pag ginulo, magmumukhang magulo. But today shows you na walang gulo. Number 3, I think that Ngayong araw, walang gulo, di ba? is the Kasi walang nanggugulo. Wala yung magugulo sa NBI. inherent weakness of social media versus news. Legitimate. Kaya na yan, i-compare ng social media, i-compare ni Cayetano ang social media at saka mainstream media. Ako na magsasabi, alam mo yung mainstream media, bayad yan. Do you agree with me? Lagay nyo sa comment section na ang mainstream media bayad. Kaya nga galit na galit si Matibag, sinasabi niya, diba? Ang gusto niyang habulin social media. Bakit kayo na unfair sa inyo na kayo member ng mainstream media, kayo ay member ng KBP, nagbabayad kayo ng tax, etc., etc. Mainit siya sa social media. Bakit? Hindi kayang hawakan sa leeg. Hindi himod puwet ang social media. Yung mainstream media, tingnan po ninyo. Kayo na may husga. One thing for sure, ang SMNI hindi duwag. Ang SMNI hindi himod puwet. Ibahin ninyo ang SMNI. Hindi porket nandoon ako Hindi po. Kita nyo naman Di ba? Himod puwet ba? Kay Bongbong Marcos? I will not use legitimate because everything is legitimate no matter what the platform. But what I'm saying is that when people cut interviews, so for example, I think Senator Trillanes said, anong pinagsasabi ng mga senador, including myself, he gave up. But if you look at my whole interview, ang sinabi ko, ang naging tradisyon at nirerespeto to ng kahit na pinaka mabibigat or pinaka mga administrasyon na inaccuse ng paggamit ng kamay na bakal, ay nagko-coordinate first bago nila i-serve ang warrant dito. Number 2, we allow the senator to exhaust all legal Anong punto ni Cayetano? Palpak kayo mainstream media dahil
Kaya siya na misunderstood ni Trillanes kasi kinapchap ninyo. Chinapchap ninyo yung video, hindi katulad ng social media. Kasi wala namang masama kung itchap-chap mo eh. Ang importante, hindi ka aalis sa konteksto. Pag nag-chap-chap ka, para maibaligtad at mapasama yung tao, bad faith ka na ron. May gusto ka nang mangyari. Hindi po gawain ng social media yan, gawain ng mainstream. Yan po ang punto. Remedies. And number 3, in the case of Senator Bato, it has to be a warrant issued by a Philippine judge in a Philippine court. And still, he has to be given the right to exhaust all his legal remedies. And then, ang tradition nun is that kinakausap ang senador pagka wala ng legal remedy na respetuhin din ang sarili niyang institusyon, ang Senado, by giving up. Which yun po ang ginawa ni Senator Trillanes at Senator De Lima, pero mukhang meron silang selective amnesia. Nabura yung part where they sought the protection of the Senate, nandun na sila sa pag-surrender. Yun. Ang punto dito ni Cayetano, ganito. Kasi sabi niya, kahit naman itong si De Lima at saka si Trillanes, humingi din ng proteksyon sa Senado. Ang sabi ni Trillanes, ay sumuko naman siya kahit may protection siya ng Senado. Iniba yung konteksto. Kasi mahina utak niyan si Trillanes. Ang punto ni Cayetano, basta lahat ng due process ay maibigay, dumaan sa tamang proseso at hinayaan ng akusado na gawin yung kanyang parte to exhaust all his rights, yung kanyang karapatan ay mailabas niya. At sinabi pa rin ng korte ay kailangan siyang arestuhin, ipapa-aresto nila si Bato. Kasi ginawa iyon kay Trillanes. Ginawa rin yun kay De Lima. Sa katunayan nga, si De Lima nung aarestuhin, nag-request pa, pwede ba sa bahay ninyo ako arestuhin para makapagbao naman at makapagpalit ng damit. Ibig sabihin, lahat po nung karapatan ng tao na ibigay. Kay Bato po, hinabol. Yun po ang difference. Humingi ka rin, Trillanes, ng proteksyon sa Senado. Ibinigay sa'yo. Ang ginawa mo, fast forward mo sa aresto, nagawa mo yung mga karapatan mo para ipagtanggol ang sarili mo. Si Bato hindi, bibit-bitin sa ICC. Ang difference nyo pa ni De Lima at saka ni Trillanes, kaya huwag ka makakompare-compare. Dumaan kayo sa korte ng Pilipinas. Korte ng Pilipinas. Ulitin ko, korte ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung iuutos ng gobyerno at ng korte na hulihin si Bato at lahat ng karapatan ni Bato ay nailabas niya, nagawan niya. Despite all this, mayroon pa rin warrant of arrest ng korte natin. Isusuko siya. Ako mismo magsasabi, dapat sumuko ka, Bato. Sundin mo korte natin. Pero kung ang kukuha ng aresto mo, ang warrant mo galing sa ICC, ibang usapin po yun. Trillanes, naiintindihan mo na. Huwag tanga, ha? Secondly, lastly, nire-iterate ng NBI na pinayagan silang pumasok. Pero sabi ko, siguro naman kahit pinayagan kayo pumasok, walang pumayag na makipaghabulan kayo sa isang senador. So sabi niya, yan daw ang standard pagka ang isang inaaresto ay tumakbo. Ngayon, ang sabi naman namin, look at it from our point of view. May session, we were in session, alam niyong kailangan yung boto niya, tapos hahabulin niyo para hindi makapasok ng session. So, mahaba yung usapan, no? But we and Senator Amy, Senator Pia, Senator Loren were the voices of the institution yesterday. No, I played more of a diplomat mediator role so that we can get to that. So now that they're doing their investigation, I hope the Committee on Rules, Committee on Public Order, or if you refer it to if the pleasure of the body is the Committee on Justice or Rules instead of Public Order, we will get to it soon. But today proves that hindi tayo magulo. Pag hindi tayo ginugulo, hindi tayo magulo. Diba? Yan. So, tama. Pag hindi ginugulo ang Senado, hindi sila magulo. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.